Okay, so magandang umaga, magandang hapon pala. So, ito ang ating first ever tutorial tungkol doon sa last topic na binigay ko. Yun yung ating planar modeling. Mag-model tayo ng bahay based sa ating nakuha na blueprint from the internet. So, ayos ba ang ating sound trip ngayong umaga? So, meron akong kinuhang picture from the internet. So, yung picture na yun, blueprint ng isang bahay na merong 4 sides, front, back, left, and right. So, andito siya. I'm so sorry. Sorry, makita nyo tuloy ang aking idol. So, iloload ko na lang siya dito. So, in order for us to make a polygon, we need to set the mode of Maya to polygons. So, baka kasi nandito yan sa animation. So, ilagay nyo siya sa polygon. So, tapos, huwag kayong kukuha sa under surfaces kasi hindi natin ito ngayon i-edit. Ang ine-edit kadalasan sa Maya itong polygons. So, next, i-click nyo yung plane and then saka nyo siya i-drag dito. Yan. Tapos, ngayon, ang view natin ay wireframe mode. In order for us to see textures, ay press natin ang 5 and 6. So, press 6 on keyboard. Next, kailangan nating mag-load ng isang image. Ilalagay ko dito sa plane na to yung image ng blueprint na dinownload ko. So, saan ba makikita yon? Punta tayo sa Window, Rendering Editors, Hypershade. So, yun yung pinaka-gusto nating part ng Maya. So, click natin yan. So, every time ang Maya naglalagay ng object, automatically, yung nakukuha nating material ay numbered 1. So, ano ba yung numbered 1? Ayan. So, ano ba tong hypershade? Ito yung hypershade, dito tayo nag-mix ng materials. So, materials, tapos ilalagay natin sa kung shiny ba, kung transparent ba, gano'n. So, next, click natin tong object, and then right-click, sure, para na-sure, assign natin yung ating object na, then double-click natin. Next, i-load natin yung ating image dito sa color, under color. So, click natin tong checkered. Tapos, lalabas tong create render node. Click natin tong file. Tapos, lalabas tong image name. Hanapin nyo to. So, kadalasan ito kagad yung malabas. So, scroll down nyo lang hanggang sa lumabas yung image name. And then, click nyo tong folder. Ngayon, ito yung aking image. So, i-click yan, open. Tapos, close na natin to. Ayun. Kaya lang, yung default na binigay ni Maya na UV ay putol. So, gusto natin tong maayos by using a UV map, planar map. Ano ba yung planar map? So, explain ko. Click natin tong Create UV Planar Mapping Options. Itong box ang click nyo, huwag yung pangalan. So, click natin to. Ngayon, next, i-determine natin kung saan yung object natin nakaharap. So, ngayon, nakaharap yung aking object hindi sa Z, hindi sa X, kundi sa Y. So, ayun o. Papansin nyo yung green arrow. Ayun. Ano ba yung significance ng green arrow? Di ba Y? Yung red ay X, yung Z ay blue. So, ipoproject natin yung ating UV map in Y-axis. Huwag niyo muna itong pipindutin. Saka na natin ito pipindutin. Next tutorial. So, click natin yung Y project. Check nyo ang nangyari. So, huwag niyo muna pipindutin yung W or Q or E or R. Kasi may na-discover ako na habang ginagamit ko yung Maya sa APC,
na every time na kapag nag-planar map tayo, tapos pinindot natin yung Y and then pumunta tayo sa UV texture editor, nagka-crash siya. So, in order for us to be sure na hindi siya mag-crash, after nyo pindutin yung planar mapping, magkakaroon siya ng parang flesh na outline, ayan, around the plane. So, ibig sabihin, parang in-indicate ni Maya na meron kang UV na nagawa at ito yung itsura niya. Ngayon, habang naka-highlight pa yung plane, yung flesh na plane, saka tayo pumunta ng UV texture editor. So, punta kayo sa window, UV texture editor, tapos click nyo yan. Habang nakaganyan, right click nyo to, tapos press UV. Tapos, ayun, click nyo gano'n. So, pag pinress nyo yung W while selected yung ating mga vertices, lalabas yung ating gizmo for translate, for move. Tapos pwede nyo na siyang i-move na gano'n. So, ngayon, since gustong-gusto ko na yung aking UV map, wala na akong babagayin dito sa UV texture editor. So, close na natin yan. O nga pala, may mga nagtatanong sa akin, Sir, bakit nangyayari sa akin to? Yung parang nadi-distort yung aking image habang nag-UV ako. Ang napindot nyo kasi yung number 3. Napindot nyo yung number 3 sa keyboard para bumalik at mag-revert. Sa normal mode ng ating plane, pindutin yung 1, number 1. Okay? So next, papatayin ko to. So, press insert sa keyboard, tabi yun ng home. So, insert, tapos nabago yung ating pivot point, diba? Ito yung ating pivot point. So, gusto ko siyang ilagay dito. Bakit? Kasi gusto ko siyang patayuin. So, press insert, ang pinindot ko na, tapos hold V, nabago naman, naging parang circular, tapos saka nyo siya i-drag dito sa dulo. Next, after nyo siyang i-drag, pindutin nyo yung E, rotate. Tapos, i-rotate natin siya ng 90 degrees. Kung gusto nyo saktong-sakto talaga, pwede kayong pumunta dito sa channel box layer. May nagtanong sa akin, Sir, paano kung wala yung aking channel box layer or attribute editor? Pindutin nyo lang Control A. Control A. So, yan. Channel box layer editor. I-rotate ko siya sa ang axis. Gusto ko siyang i-rotate dito. So, parang ang dating ng rotation niya, papatayin kong gano'n. So, sa x-axis tayo mag-rotate. So, rotate x 90. Ayan, nilagay ko 90. Para 90 degrees perpendicular. Okay? Yan. Ngayon, gusto ko siyang hatiin in 4 sides. Gaya ng sinabi ko last time, pwede nating edit yung isang object kahit hindi siya plane, kahit cube, kahit cylinder, o kahit sphere. Pwede natin siyang edit ng mas specific pa other than moving the object itself. Ngayon, minumove natin yung object itself. Ang tawag dito ay object mode. Nasa object mode tayo. So, para tayo mapunta, gusto ko ma-edit yung mga sulok-sulok. Ayun o. Yung sulok-sulok, yung mga dots. Right-click nyo yung object and then press vertex. So, pansin nyo, naging blue yung aking highlight. Ibig sabihin, nag-edit kayo, nasa edit mode kayo ng Maya. Kapag tukol ko yung ganyan, o kaya ganito, hilik ko, pwede ko siyang ma-edit individually. Ganon. So, ayan. So, click ko yung ganyan. Kapag ni-right click natin, edge. Ang na-edit ko naman ay yung ating edge part. Yan. Kung gusto naman face. Yan. Yan. Okay? So, ito yung ating first part ng ating video. And then, upload ko yung second part later. So, stop ko muna. Thank you. At ikaw na ang huli at di ako papayag na mawala ka sa akin, sana ikaw ay panatag.